Katakataka lamang minamahal kong mga kapatid, na tayo'y sabik na sabik pumasok kanina sa tahanan ng Panginoon, daladala ang ating mga palaspas. Pero gusto kong ipaalala sa inyo, tuwing araw ng linggo bukas ang pintuang iyan. Pero kayo ba'y nagsusumikap lamang na gumising, magbihis at maghanda para magsimba? O baka naman kaya lang kayo naririto ay dahil sa mga palaspas na gusto ninyong basbasan para ilagay sa inyong tahanan para layuan kayo ng masasamang espiritu. May sasabihin po ako sa inyo, huwag sasama ang loob ninyo. Tanong niyo sa akin, ano? Kahit punuin ninyo ng palaspas ang bahay ninyo, kung hindi kayo nagsisimba ng araw ng linggo, kasambahay ninyo ang demonyo. Dahil nagtagumpay na siya sa kanyang plano, itanong niyo sa akin kung ano ang ilayo kayo kay Kristo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang mga ipinaparatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus, gaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Pasko, kinaugalian na ng gobernador na magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-uudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang yan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahihirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit, lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo, sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niluhod-luhuran at binati, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus.
Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga Cirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sinabi nila, "Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya." Nanalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, "Hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila sa libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Linggo ng palaspas sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. 2 paggunita ang ginagawa natin sa araw na ito. Unay ang pagpasok ni Jesus na matagumpay sa lungsod ng Jerusalem upang simulan ang kaganapan ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. At pangalawa ay ang paggunita natin sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus na siyang mas lalo nating mauunawaan at mapapahalagahan sa mga susunod na araw simula Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado Santo. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, siguro napansin ninyo ang isang kakaibang ritual na matagal nang ginagawa sa simbahan, subalit kuminsay nakakaligtaan na, at ito yung pagkatok sa pamamagitan ng krus. Dahil sa araw na ito, inaalala natin, hindi lang ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, kundi kung paanong matagumpay na nakapasok si Jesus sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng krus na banal. Maaalala natin
na noong nagkasala ang unang tao, isinara ng Diyos ang pintuan ng paraiso. Wala na sa ating may karapatang pumasok doon. Pero nang ang Panginoon ay namatay, binuhusan niya ng kanyang dugo ang ating mga kaluluwang tigmak ng kasalanan. At sa paglilinis niya sa atin sa sakramento ng binyag, ang pintuan ng langit ay nabuksan para tayo ay makapasok sa simbahan na siyang sumasagisag sa langit na tahanan natin, ang buhay na walang hanggan. Katakataka lamang, minamahal kong mga kapatid, na tayo'y sabik na sabik pumasok kanina sa tahanan ng Panginoon, daladala ang ating mga palaspas. Pero gusto kong ipaalala sa inyo, tuwing araw ng linggo, bukas ang pintuang iyan. Pero kayo ba'y nagsusumikap lamang na gumising, magbihis at maghanda para magsimba? O baka naman kaya lang kayo naririto ay dahil sa mga palaspas na gusto ninyong basbasan para ilagay sa inyong tahanan para layuan kayo ng masasamang espiritu. May sasabihin po ako sa inyo, huwag sasama ang loob ninyo. Tanong niyo sa akin, ano? Kahit punuin ninyo ng palaspas ang bahay ninyo, kung hindi kayo nagsisimba ng araw ng linggo, kasambahay ninyo ang demonyo. Dahil nagtagumpay na siya sa kanyang plano, itanong niyo sa akin kung ano ang ilayo kayo kay Kristo. Dahil kapag tayo ay nagsisimba, hindi natin natatanggap ang kanyang katawan at dugo. Hindi natin natatanggap ang bunga ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus. It is only by going to Mass that we receive fully the fruits of our salvation won for us by Jesus Christ. Binuksan na niya ang pinto patungo sa buhay na walang hanggan. Hahakbang na lang tayo papalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagsisimba natin kapag araw ng linggo at gayon din naman sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob kapag tayo ay nagkasala sa Kanya. Pinapaalala sa atin ng Panginoon na sa kabila ng ating mga pagtataksil sa Kanya, nanatili siyang tahimik. Hindi dahil wala siyang pakialam sa atin, kundi hinahayaan niya tayong maging malaya. Malaya na yakapin siya o talikuran siya. Si Jesus ay maraming sinabing magaganda. Si Jesus ay maraming ginawang mabubuting bagay. Pero yung mga taong nagdala sa Kanya doon sa krus, hindi yon nakita. May mga tao na nagwawagayway ng kanilang palaspas, o sana sa anak ni David. Pagdating ng Biyernes Santo, sumisigaw din sila, ipako siya sa krus. Sabi nga ng isang pari na narinig ko nung bata ako, pag daw pinakinggan mo ang lawiswis ng mga palaspas kapag ito'y winawagayway, ano ang katunog? Ahas. Ahas. Dahil ganyan ang tao, tuso. Kapag ka nakakaranas ng maraming biyaya sa buhay, nagpupuri sa Panginoon. Pero kapag hindi nasunod ang gusto sa kanyang mga panalangin sa Panginoon, nagtatampo, nagagalit, tumatalikod, hindi na nagdarasal, hindi na nagsisimba. Wala tayong pinag-iba doon sa mga taong sumalubong sa Panginoon na umaasa na palalayain na sila ni Jesus mula sa mga Romano. Pero hindi yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay hindi lang magbigay ng kasaganaan dito sa lupa, kundi buhay sa langit. Kapatid, ikaw may hindi pa napagbibigyan sa kahilingan mo sa Diyos. Ikaw may hindi pa nagkakamit noong mga pagpapalang hinihingi mo sa Kanya. Ito'y paanyaya sa iyo na magtiwala sa plano ng Diyos. Dahil higit pa riyan sa gusto mo, ang gustong ibigay ng Diyos sa iyo. Matuto kang magtiwala at huwag kang tumulad sa mga tao na mabuti lang sa Diyos kapag sila'y pinagpapala, pero tumatalikod naman sa kanila kapag sila'y nadidismaya dahil hindi napakinggan o hindi sinagot ang kanilang mga dasal
ayon sa gusto nila. At panghuli, minamahal kong mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo na binigyang kahulugan ni Jesus ang lahat ng ating pagdurusa. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus, binuksan niya ang langit, tinubos niya tayo mula sa ating mga kasalanan, hindi na uwi sa baliwala ang kanyang paghihirap. Sana, kapag may mga hirap kayong pinagdadaanan, huwag ninyong hayaang mauwi sa wala. Napakahirap ng buhay ngayon, tumataas lahat ng bilihin. Amen po ba? At alam kong kayo'y napapadaing na rin sa Panginoon, kagaya ni Jesus. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, saan ako kukuha ng pambayad sa katapusan? Diyos ko, kailan ba matatapos ang digmaan? Kasama natin si Jesus na dumadaing sa Ama, pero hindi dahil nagrereklamo siya, hindi dahil sumusuko na siya, kundi dahil nagtitiwala siya sa Ama. Alam niyo ba nang sabihin ni Jesus sa krus, ang mga salitang Eli, Eli, lema sabachthani, hindi niya sinisisi ang Diyos. Dahil sa oras na yon, nagdadasal siya kasama ng mga Hudyo. They are praying Psalm 21 and Psalm 22. At ano po ang katapusan ng salmong iyon? Pinapupurihan kita, O Diyos ko, sapagkat ako'y sinagip mo. Ulitin niya po natin, sapagkat ako'y sinagip mo. Dahil ang katapusan ng anumang paghihirap natin ay pagtubos ng Diyos. Anumang pagdaraanan natin ay hindi mahahantong sa wala. Kaya sana sa darating ng linggo, kahit wala ng palaspas, magsimba pa rin kayo. Dahil ang ipagdiriwang naman natin ay kung paano kinamtan ni Jesus para sa atin ang tagumpay ng muling pagkabuhay. Ang paalala na hindi nagwawakas sa krus ang kwento ng ating buhay. Hindi pagdurusa ang may huling halakhak, kundi ang muling pagkabuhay, ang bagong umaga, ang mas magandang plano ng Diyos para sa ating lahat. Tayong lahat, kagaya ni Barrabas, ay pinalaya kapalit ng buhay ni Jesus. Sana ang langit na binuksan para sa atin, pasukin natin. Ang simbahan na laging bukas para sa atin, pasukin natin upang ang biyaya ng kanyang pagliligtas lagit-lagi ay matanggap natin. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ini-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martin Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.